Hi, kamusta? Di Senpai Koy Talking. Maraming salamat pala sa walang sawang pagsuporta sa akin mga senpai. Bago nga tayo dumako sa review, please subscribe our YouTube channel then follow na rin kayo sa ating Facebook page. Tulungan niyo po akong dumami tayo dito. Maraming salamat. So wala nang patupig-tupig pa, simulan na natin. Ang sunod na tatalakayin natin ay patungkol sa Chapter 59, Part 2. Bali pagpapatuloy lang natin ang naputol nating storya sa nakaraang video. So bago nga natin i-review ito, unting silip muna tayo sa previous video natin. Pinakita nga yung totoong nangyari sa pagitan ng Sao at Qin. Bali grabe nga mga senpai yung karumal-dumal na pagpaslang ng mga Qin army sa mga Sao. At dito rin natin nalaman kung sino yung mga magulang ni Qin Shi Huang, at ang pinaka-worst pa ay pinabayaan lang sanggol na Qin Shi ng kanyang mga magulang. Then makalipas ng ilang taon ay iba yung pagtrato ng mga Sao kay Qin Shi Huang. Pero kahit ganon ay nakilala naman niya si Chunyan, ang taong hindi dinidiscriminate si Qin Shi, at tinitingala niya ito na kapantay lang nila. Sa pagpapatuloy ng chapter na ito, masisilayan nga natin ang dalawa na si Qin Shi at Chunyan na masaya. Para na nga tinuturing na kapatid ni Chunyan si Qin Shi, na kahit caretaker lang siya at bodyguard lang ay napalapit na ang kanyang loob dito. At pati ang pagtuturo ng martial arts ay tinuro na rin ni Chunyan kay Qin Shi. Makikita nga natin sa panel na ito na napakasaya ni Qin Shi kahit nga marami siyang natatamasang problema, bigla itong nagbago dahil kay Chunyan. Then makalipas ng 2 taon, merong masamang balita ang bansa ng Qin. Dahil nga daw ay namatay yung hari at ang kasunod sana na magiging successor nito, which is yung tatay ni Qin Shi Huang na si Sishu. Kaya't ang natitira na lang na royal blood na kailangang umupo sa trono ng Qin ay walang iba kundi ang batang Qin Shi Huang. Kaya't dali-daling nakiusap ang tauhan ng mga Qin sa mga Sao na kailangan nilang kuhain ng batang Qin Shi at palayain ito sa pamamahala ng Sao. Pumayag naman ang Sao dito. Makikita nga natin ang tauhan ng mga Qin na nakabaw sa batang Qin Shi. Bali isa nga itong sign ng pagrespeto dahil para sa kanila nga ay nire-recognize nila ito magiging kapalit sa hari para pamunuan ng lugar ng Qin. Pumayag naman ang batang Qin Shi na sumama dito, at doon nga mga senpai ay naglakbay na sila palabas ng Sao. Winika pa nga ni Qin Shi para kay Chunyan na halatang nalulungkot na ito na daw ang magiging huli nilang pagkikita dahil nga ay gagampanan na ni Qin Shi ang kanyang tungkulin bilang isang hari ng Qin. Nagsalita naman si Chunyan na oo daw marahil sa paglabas daw ni Qin Shi sa borders ng Sao ay kailangan niya na rin magpaalam dito dahil nga si Chunyan ay isang mamamayan ng Sao at nagtatrabaho sa palasyo. Karagdagan pa sinabi ni Chunyan na naging masaya naman daw siya sa 2 taong pagsasama nila at gampanin yung tungkulin bilang isang caretaker at bodyguard kay Qin Shi. At doon nga ay biglang nalungkot si Qin Shi nung marinig niya ito. Kaya't nagmakaawa si Qin Shi na kung baka sakali ay pwedeng sumama si Chunyan sa kanya, at doon ay tumanggi si Chunyan sa alok ni Qin Shi. Winika na lang ni Chunyan na wag daw ito malungkot dahil nga ay dapat maging masaya ito dahil magiging prinsipe na siya sa kanyang lugar. Then doon nga mga senpai habang patuloy silang naglalakbay ay bigla na lang may umatake sa kanila na pana. Na-sense naman ito ni Chunyan kaya't dali-dali niyang niyoko ang batang Qin Shi sa pag-atake na yon. Kaya't yung natamaan lang ay ang nagmamaneo ng kalesang sinasakyan nila. At doon nga mga senpai ay nawalan ng kontrol ang kabayo kaya't nagsani ito sa pagkakatumba ng kanilang sinasakyan. Makikita naman natin na merong mga kasakay sa kabayo na hindi tukoy na lalaki at merong daladalang armas na papalusob sa kanila. Nahalatang aatake ito. Kaya't bigla na alarma ang sundalo ng Qin at dinepensahan nila ang prinsipe sa mga taong iyon. Masasabi nga natin mga senpai na isa itong ambush at planado talaga yung pag-atake na ito dahil nalaman agad nila kung saan napaparoon ang prinsipe, which is si Qin Shi Huang. Then dahil nga sa bilis ng mga sundalong nakasakay sa kabayo ay nagawa nilang mapaslang agad yung mga sundalo ng Qin. Masisilayan naman natin si Chunyan na pinoprotektahan ng batang Qin Shi sa mga masasamang loob na ito. Winika pa nga ni Chunyan na mukhang hindi pa rin daw nakaka-get over ang mamamayan ng Sao sa matinding trahedya ng nakaraan. Kaya't gumawa nga sila ng pag-aalyansa at gumawa ng plano upang tapusin ang buhay ng batang Qin Shi. Kung mapapansin nga natin sa kasuotan ay Sao army yung nag-ambush, pero hindi ibig sabihin nito ay ang palasyo ng Sao ang nagbigay ng utos dito, kung hindi ang mamamayan ng Sao na gustong magigante sa mga namayapa nilang mahal sa buhay. Kaya't naging against si Chunyan dito. Nung nakita ni Qin Shi na binawian ng buhay yung mga sundalo niya ay hindi na ito napagpigil. Bigla niyang tinanggal ang saplot na nakatakip sa kanyang mga mata at buong tapang na inamo ng mga sundalo ng Sao na nag-ambush sa kanila.
Nagulat naman si Chunyan sa padalos-dalos na aksyon ni Kinshi, pero expected na ito ni Chunyan. Dahil si Kinshi ay isang prinsipe at dahil may mabuti itong loob ay ayaw niyang may nakikita siyang napapahamak, kaya't yung ginawa na lang ni Chunyan ay ginamit niya ang kanyang tuhod at dinirect hit niya ang bandang tiyan ng batang Kin upang hindi ito madamay sa pakikipaglaban. Despite of that, iniisip rin kasi ni Chunyan na magiging tagapagmana si Kinshi sa kaharian ng Kin, kaya't mas mabuting hindi ito madamay o masaktan pa. At doon nga ay buong tapang na hinamon ni Chunyan ang kalaban. Winika pa ng isang lalaki kung magiging hadlang daw si Chunyan sa kanilang mga plano ay wala na silang magagawa kundi tapusin rin ang buhay nito. Then doon ay biglang umatake ang mga lalaking iyon. Nagawa nga ni Chunyan makipagsabay sa mga kaaway na ito, pero dahil marami ang bilang nila at pinapaligiran si Chunyan ng mga ito ay nagawa nilang matamaan si Chunyan sa bandang niyang tiyan. Napakalubha nga na natanggap na pinsala ni Chunyan, pero kahit ganon ay hindi nawala ng pag-asa at patuloy pa rin sa pakikipaglaban na halatang walang iniinda na sakit. Sa kabilang dako naman ay makikita natin ang batang Qin Shi Huang na umiiyak dahil hindi niya magawang tulungan man lang si Chunyan at nakikita niya lang itong nasasaktan para ipagtanggol lang siya, at doon nga ay nagpatuloy pa rin ang labanan. At sa hindi inaasahan nga mga senpai habang inaatake si Chunyan ng isang lalaki ay nag-focus lang siya dito, kaya't hindi niya na napansin na mayroon pang papalusob sa kanya at doon nga ay natamaan siya sa kanyang bandang dibdib. Napaka-fatal nga mga senpai yung natanggap na pinsala ni Chunyan na nagsani sa pagkakatumba niya. Nagagulgul nga sa pag-iyak si Kinshi nung makita niya ito. Then doon ay nag-focus na ang mga sundalo ng Sao sa pagpaslang kay Kinshi. Nung aktong atake na sana isang sundalo ng Sao ay bigla na lang may umawak sa kanyang ulo. At ito pala ay si Chunyan. Nagawa nga ni Chunyan maubos sa mga kalaban pero naging maluba naman yung natanggap niyang mga pinsala. Dali-dali namang lumapit si Kinshi upang tulungan sana si Chunyan sa mga natamo niyang sugat. Pero mukhang huli na ang lahat. At doon nga ay nagsalita si Chunyan at humingi na kapatawaran kay Kinshi dahil sa nagawa niyang biglang pag-atake kay Kinshi. Nagwika naman si Kinshi bakit nga daw niya ito ginawa. Bale, dalawa yung pananaw ni Kinshi dito mga senpai. Yung way niya na pagpigil kay Kinshi lumaban at pagtatanggol dito. Para kasi kay Kinshi, bakit niya pa ipagtatanggol ito kung natapos na yung kasunduan bilang bodyguard. At lalong isa siyang Kin na mortal nilang kaaway. At doon ay sinabi ni Chunyan ng buong katotohanan. Bale, nag-flashback tayo sa nakaraan ni Chunyan na meron daw siyang bunsong lalaki na kaparehas ng edad ni Kinshi na nagngangalang Chuo. Bali isang bangungot yung nangyari sa kapatid ni Chunyan dahil nga daw ay nadama ito sa paglibing ng buhay sa mga Sao Army. Bali dito sa information mga senpai, yung 450,000 na sundalo ng Sao na nailibing ng buhay ay kasama rin pala dito yung mga sibilyan. Naiyak nga si Chunyan nung malaman niya yung balita kahit hinukay niya ito gamit lang yung kanyang mga kamay. Nagulat naman si Kinshi nung malaman niya yung mapait na sinapit ng kapatid ni Chunyan. Bali nga mga senpai, naging worse yung pamumuhay ni Chunyan at naging hopeless dahil sa trahedya na iyon. At doon nagumpisa yung pagtatanim niya ng matinding galit sa mga Kin. Then one day ay meron siyang nabalitaan na naghahanap ang palasyo na magiging caretaker ni Kinshi. Kaya't naging curious si Chunyan dito at gusto niya ring malaman kung anong klaseng royal ng Kin si Qin Shi Huang. Bali sinasabi lang ni Chunyan ay parehas lang siya sa mamamayan ng Sao na gustong magigante sa mga Kin. Pero nagbago yung pananaw niya nung nakasama niya ang batang Qin Shi Huang. Wala na talagang saysay para kay Chunyan yung buhay niya. Simulan na wala ang kanyang kapatid pero dahil nakilala niya si Kinshi ay nagkaroon ng saysay ito para magpatuloy sa buhay. Bali na pamahal na talaga si Chunyan kay Kinshi at tinuturing niya talaga itong kapatid na talaga. Winika pa nga ni Chunyan na magiging mabuting hari si Qin Shi Huang dahil nga daw ay nakakaunawa ito at may malasakit sa kapwa. Sana nga daw ay mabago ni Qin Shi Huang ang bulok na sistema ng mundo at maging pinakadakilang hari o the greatest king. Then paiyak na tugon na lamang ni Kinshi ay oo daw na magiging dakilang hari siya sa buong kasaysayan. Muli nagsalita si Chunyan at nag-remind kay Kinshi kung nakakaramdam nga daw ito ng kalungkutan ay maigi niyang gawin ay takpan ang kanyang mga mata at doon ay binawian na ng buhay si Chunyan. Wala na nga nagawa si Qin Shi Huang dito at umiyak na lamang. Pagkatapos ng trahedya na ito ay naging isang ganap na hari na si Qin Shi Huang sa edad ng 12 years old. Pagkatipas ng 25 years ay naging ganap na siyang emperor sa 7 state na sinasakupan niya na kasalukuyang tinatawag itong China. Bali dito matatapos yung backstory ni Qin Shi Huang at muli tayong ibabalik sa paglalaban ng Ragnarok. Masisilayan nga natin si Kinshi at
nagwika ito na nasaktan rin siya dahil nga ay nag-reflect lang yung pag-atake niya kay Hades. Dito rin napagtanto ni Hades na nakaka-receive rin pala si Qin Shi Huang ng sakit kung ano yung pinsalang natanggap na kanyang makikita. Then yung tugon ni Qin Shi ay oo, tama daw yung sinabi ni Hades. At doon ay muling nag-aanda si Qin Shi Huang sa posibilidad na pag-atake muli ni Hades sa kanya. At doon magwawakas ang chapter 59 part 2 ng Record of Ragnarok. Uy mga senpai, thank you sa panonood. By the way, follow kayo sa page natin sa Facebook. Doon po tayo mag-upload ng mas maaga. Drop ko na lang po sa comment section yung link. Then shoutout muna natin ang solid viewer natin. Shoutout nga pala kay Tewans Garbos, Joans Barsaga, John Ryan, Ricardo J, Wendell Aday, Antonio Rivera, Robert Cadorna, Richard Estrada, Adrian Gagunico, Arafat Handi, Chris Justin, Dandy Villaser, Gian Palada. Ay lang mga senpai, sa mga gusto magpa-shoutout, comment na kayo sa ibaba. Stay tuned lang mga senpai, marami next nating i-upload ang chapter 60 ng Record of Ragnarok. Maraming salamat mga senpai, paalam!